Guys, good morning. May bagong project ako, no. Ito yung base ng stand fan, no. I-retrofit ko tong pang ceiling fan dito sa stand fan kasi mahina yung ginagamit namin sa sala, no. Tatanggalin ko muna yung kable rito para mahugot ko rito, no. Kasi tatanggalin ko itong attachment niya dito para ito ililipat ko naman dito sa stand fan. So kung ma-retrofit ko, yan na yung gagamitin namin sa sala. Yan, kinat ko na dito sa may rotary switch niya, no. So nagtira lang ako ng konti para sa coding, no, para in case na ibabalik ko siya, alam ko kung saan yun nakalagay, no, itong kable. So itong common, nilagyan ko ng buhol, no, papunta dito yan sa may isang linya, no, ng kuryente. Tanggal ko na, no. So mas convenient yata tatanggalin ko itong cage nya, no, itong grill nya, para ito lang yung i-akma ko dito. Sobrang bigat kasi, no, pag kasama to. Parang may nakita na akong crack eh. Dito. Ayan na, guys. So papalitan ko na rin tong neck. May crack dito. Meron akong spare ng neck. Ito. So ito na gagamitin ko, naiakma ko na dito sa stand, no? Nilinis ko ng konti. So ang gagamitin kong switching, ito na rin switching niya. Ito yung original ng stand fan. So ito na yung gagamitin kong switch. Okay. Kaya gagawin ko na muna. Medyo makapal yung shot, no? So gagawin ko, konti lang naman ang diferensya para lumusot siya. So pipikilin ko na lang paikot. Okay, lusot na, guys. Ayan. Kailan sakto lang, no, kasi pag mahigpit yan, hindi kailan magsiswing, ayan, magsiswing dapat yan. So tama lang yung luwag niya, no? So itong swinger arm, kailangan maiakma ko na to, no? So compared dito, no, sa isang neck, meron pa siyang dito, parang locking siya dito na screw. Dito sa puti, dito naman wala na, no? Tinitignan ko, wala eh. Wala siya. Wala na rito, no? Ito yung original motor niya. Mas makapal pa pala kaysa doon sa isa, no? Bigat, oh. Alam, medyo bumagal to eh. Baka dapat mag-upgrade ako ng capacitor dito, no? Gawin kong 2.5. May ikot naman siya, kaya lang may parang bumagal. So ito, hindi ko rin pwedeng gamitin doon. Kasi may extender dito, no? So hindi naman, maiksi lang naman yung tornilyo ko doon. So at saka hindi rin akma yung tornilyo nito dito. Hindi rin akma dito. Maliit yung thread dito, no? Medyo maliit na tornilyo ginamit. So yung pinaka hanger nitong pinodify ko na lang, no? Itong hanger nitong switch, ilagay ko na lang dito. Nagbutas na lang ako ng dalawa doon. Tapos para maipasok yung pinaka hook niya, yung attachment niya. Ngayon to, didikit ko na lang dito, no? Didikit ko na lang dyan para mapirmis. So ayan na yan. So ano na ako, no? Continuity test, resistance test pala.
Okay, dito naman tayo sa controller, no? Ano lang to, continuity test lang, no? So, controller ko nakatapat sa 1, number 1, no? So, yung pinaka common terminal ito, pinakahiwalay, no? Itong kulay blue. So, kung dito, dali na. Yan, no? Nasa 1 ako, no? So, ito 1. Ito 2. Ang 2 natin, itong gray 2, 3 red. 3 red. Kukuha na lang ako ng shrinkable tubes para i-ano ko na lang, no? I-splice ko na lang. Double check, no? Dito na ako sa ano, no? Sa plug. Sa plug na, no? Ang tama. Yan, number 3. Number 1, ano? Number 1. 423, no? Tapos ikot ko. Number 2, 358 ohms. And number 3, 292. Okay, good na to. Pwede ko nang sarahan yung kanyang shrinkable tubes. Okay. Balutin ko pa ng no? Masking tape, no? Mano ko sa mga short. Bago ko balutin ng balutin ko pa siya ng electrical mamaya. Dito umambok ako, may lumusot na alambre doon dumikit sa kabila. Double protection lang. Okay. Sasarahan ko na lang ng babandal ko na lang siya ng electrical tape. Tigas-tigas na siya, no? Okay, mamaya testing. Okay guys, working, no? Ayos yung aking modification, no? Pwede pala. Saka mukhang malamig ang hangin nito kaysa doon sa isa, eh. No? Ayusin ko na lang yung kable niya. Working.
Number 2 lang yan, guys. Nga natin number 3. Malakas ang number 3. Todo number 3 ah.